Hello mga kababayan, Princess Maui here. May sumagi lang sa isip ko, kaya ako nag-record nitong video. And I hope napansin din ng iba sa inyo, no? Kasi kahapon, matitindi yung mga pinakawalang impormasyon ni Vice President Sara Duterte. Ibinulgar niya na si Liza Marcos ay sangkot sa malaking krimen sa Amerika. May namatay doon. Okay? Isang eredero ng kilalang department store dyan sa Pilipinas and allegedly kaibigan ng pamilya ni Niwit Jr. Kaibigan yata ni Madam Imelda yung may-ari ng department store na yun. Unfortunately, namatay yung anak nila na kasama sa entourage ni Liza Marcos yung mga araw bago kinidnap si PRRD. At sa tingin ni VP Sara, kaya nila biglang ipinakidnap si PRRD papuntang The Hague ay para pagtakpan yung eskandalong kinasasangkutan ni Liza Marcos. Yan din po yung analysis ko kung napapanood nyo yung mga vlogs ko sa YouTube, sa Princess Maui 1 at saka sa Princess Maui 2. Mas malimit po ako mag-live sa YouTube kaysa sa Facebook dahil wala naman ako napapala sa Facebook. Lagi pa akong nasususpend, okay? So, mas active po ako sa YouTube rather than sa Facebook. Ngayon, matindi yun kasi ang sabi ni VP Sara at malamang may hawak siyang evidence na nasa police report ang pangalan ni Liza Marcos. Sa parehong araw, kahapon din po, ay sinabi ni VP Sara ang mga matitinding banat kay Marcos Jr. na i-assume na lang natin na drug addict yung presidente dahil ayaw niyang magpa-drug test. Ano nga naman kasi ang ikinatatakot ni Marcos Jr. kung siya'y magpapadrug test kasi dinedemand yan ng mga Duterte supporters, ng mga DDS at ng side natin, ng oposisyon. Ang totoong oposisyon ngayon sa Marcos administration. Wala na kasing kinang ang mga pinklawan, di ba? So tayo na ang oposisyon, ang mga Duterte supporters. Nagde-demand tayo, matter of fact, may isang araw senador na nagdemand na magpa-drug test si Marcos Jr. Pero suplado kung sumagot at nagkikibit-balikat lang, di ba? Ini-ignore ni Marcos Jr. ang demand na ito ng mga Duterte supporters. Alalahanin niyo mga kababayan, 32 million ang boto ni VP Sara noong 2022. At habang tumatagal, dumarami pa lalo ang supporters ng mga Duterte. Dahil lalo na at napabalita, di ba, worldwide ang ginawa kay PRRD ng Marcos administration, ang pagpapakidnap nga po. At isinuko ang isang Pilipino sa banyaga. So, ibig sabihin, ano ba yan? Under na tayo ng ibang lahi. Ganun ba yon? Hindi na ba kayang litisin ng isang Pilipino sa korte ng Pilipinas? Ganun ba yon? Pero ang isa sa na-realize ko, mga kababayan, sa mga matitinding pasabog kahapon ni VP Sara ay ito. At sana napapansin nyo. Kapag hindi kasama si Amy Marcos or kapag hindi bumubuntot si Amy Marcos sa pangangampanya at pag-iikot ni VP Sara, nakakabuga ng matindi ang Vice President. Kung ano yung kanyang mga matitinding isinisiwalat na ibibira niya, na ibibigay niya. 'Di ba? Kahit sa lahat, hindi lang po sa mga Duterte supporters, sa mga vloggers, kundi sa mga media. Kasi aminin naman at sa hindi ng mga bias na media sa Pilipinas, trending ang kanilang balita kapag ang kina-cover nila ay ang mga Duterte. Kapag ang topics nila ay mga Duterte or ang mga, di ba, update about VP Sara, mga statements niya, pronouncement, testament, whatever, trending lagi, most viewed, millions ang views, di ba? Viral. Pero kapag si Marcos Jr. ang ini-interview nila, wala silang makuhang substance, suplado, matipid sumagot at hindi rin pinapanood. Marami na po kasi ang nayayamot kay Bongbong Marcos. Dahil kitang-kita naman po, magtatatlong taon na wala naman talagang ginagawa at walang nagagawa yung inutil na yan. Palala ng palala ang buhay dyan sa Pilipinas, bumabaha ang droga, dumarami ang kriminal, di ba? At parang minamalas-malas kayo dyan. Kung ano-anong mga aksidente ang nangyayari na sa tingin natin, ang mga driver, kaya nakakasagasa, kaya na-aksidente, di ba? At nagkakaroon ng mga casualties, ay baka nga lulungo rin sa droga ang mga drivers na hindi naman nila pinipressure itong mga drivers ng public utility vehicles na magpa-drug test dahil hindi naman daw kailangan. So inutil ang Marcos administration.
At yun nga po napapansin ko, tuwing may mga lakad si VP Sara at nai-interview ng media na wala si Amy bilang anino niya, ay nakakabuga ng matindi ang Vice President. Kumbaga naninimbang pa si VP Sara eh. 'Di ba hindi niya mabanat-banatan ang kapatid ni Amy kapag ka-present si Amy sa mga pinupuntahan ni VP Sara. Sa madaling sabi mga kababayan, hadlang si Amy sa matitinding banat at mga bala ng Vice President natin. Okay? At lagi siyang bumubuntot siguro sa dalawang rason. Una, alam niya na kapag si VP Sara ang nangampanya at nag-ikot all over the Philippines, mapipilitan si VP Sara ang ikampanya siya. Tama? Kasi present siya eh. Katulad ng unang pagsali ni VP Sara sa rally ni Yorme sa Maynila, biglang sumulpot si Mangga, gate crasher. Hindi naman pala siya part nung mga bisita ni Yorme, dumating na lang bigla, nagulat si VP Sara. Kaya hindi makabitiw-bitiw ng matinding banat ang pangalawang Pangulo laban kay Marcos Jr. Unlike nung mga dalawang araw pa or dalawang gabi pa ng pagsama ni VP Sara kay Yorme sa Maynila na hindi nakasulpot ang Amy, matitindi ang banat ni VP Sara. 'Di ba? Sungalngalan daw ng mansanas yung bunganga nung isang kongresista ng Maynila hanggang sa mamatay. Mga ganong tipo. Kumbaga, walang preno sa pag-atake si VP Sara at sa pagdurog sa kalaban kapag wala si Amy. 'Di ba? Pinalabas pa nga niya yung picture nung Boy Dila ng isang pastor at kongresista na mukhang manyakol. So matindi ang atake ng Vice President natin kapag wala si Amy. Kapag sumusulpot si Amy, pumipreno ang Vice President. Okay? Nagiging kalmado at hindi niya maibira. Hindi niya maibuga lahat ang panlaban niya kay Marcos Jr. Hindi katulad kahapon. Kaya mga kababayan, ano sa tingin nyo? Isa lang yung sa reason ni Mangga kaya siya sumusulpot, di ba? Kaya siya sumusulpot sa mga rally na pinupunta ni VP Sara para may endorso siya. Pangalawa, of course, very obvious, para hindi mabanat-banatan ni VP Sara ang kapatid niyang inutil. At saka, ito ang dapat niyong pakaalalahanin mga kababayan. Alam natin lahat kung sino ang most guilty sa pagsuko kay Pangulong Duterte at pagbitbit at pagkidnap papuntang ICC sa the Netherlands. Hindi pinapangalanan ni Amy kung sino ang utak. Inaatake niya si Marbil, inaatake niya ang mga Rimulya, si Boying at saka sino itong may itso-itso lang konti, John Vic. Inaatake niya si Torre, sinampahan niya ng kaso yung mga yan, pati sila Canilao. Pero sino ang sinusunod ng mga yan? Sino ang nag-uutos? Ngayon tatanungin ko kayo mga kababayan, sino ang nag-utos sa 5 yun? Na sinampahan ko noon ng kaso ni Mangga, ang mangyayari nga po niyan, hindi na makakapagsalita yung 5 kasi syempre para na siyang may gag order or may subjudice rule. Or hindi, not necessarily gag order, but masasakop na ng subjudice rule na hindi na pwedeng magsalita yung 5 kinasuhan ni Mangga na mga inutusan ng powers that be para bitbitin si PRRD. 'Di ba? Bawal na silang magsalita patungkol sa isinampang kaso ni Mangga. So in a way or indirectly, natulungan pa ni Amy Marcos na hindi magsalita yung 5 sinampahan niya ng kaso kung sino talaga ang utak sa pagpapakidnap kay PRRD. Ngayon, sino sa tingin nyo ang nag-utos sa 5 yun? Na inimbitahan nila sa Senate hearing, ayaw naman magsipagsalita, puro mga sinungaling. Sino ang nag-utos? Ang kapatid baga ni Amy Marcos na si Bongbong Marcos? Or yung asawa? Kasi mukhang lampa naman yung kapatid ni Mangga, hindi ba? At mukhang under-desaya naman yung kapatid ni Mangga nung babaeng ahas. Paki-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo kung sino sa tingin nyo ang ahas sa Pilipinas.